Kumusta kayo mga kapobre? Welcome to my vlog. So ngayong araw na to, itong malamig, nag-i-snow. Kita naman nyo yung paligid ko. Malamig. Minus 14, pero it feels like minus 21. Ito, pupunta muna ako sa post office kasi nag-email na yung IRCC sa akin regarding sa application ko for my work permit. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung na-approve ba yung application ko, kung makapag-stay pa ba ako dito. I don't know, sobrang kaba ko talaga. Hindi ako makatulog mula kagabi. Anyway, in-apply ko siya nung July 2025. So almost 5 months. Magpa 5 months na siya. And thank God na nag-respond sila sa application namin. Kasi yung iba, yung mga iba kong kasama, iba kong mga kakilala, inabot ng 1 year. Tapos yung iba na reject pa yung kanilang application. 1 year na naghintay. Yung iba for LMA pa lang, pero grabe na yung pag-iintay nila, yung waiting time nila. Kasi may 3 stream para mag-apply ng work permit dito. Yung low stream, tapos high skill stream, tapos yung isa pa is yung permanent residency stream. So yun sa akin, in-apply namin sa high wage stream kasi yung amo ko, yun, in-upgrade naman yung position ko. So nasa managerial position ako, kaya siguro ganun din kabilis kasi yung ibang kakilala permanent residency stream yung ginamit pero inabot ng 1 year, tapos ang result rejection lang. So yung iba umuwi na, nakakaawa. Tapos yung iba naman low skilled stream, yun, tagal din ang inaabot. Sa akin yung LMIA ko, inaabot lang siya ng 4 months, tapos na-approve na. Tapos after ma-approve, in-apply namin ng work permit. So yun nga, nung last July 2025, and now is December 10 to be exact. So almost 5 months. Yeah, magpa 5 months. Pero kinakabahan ako. Nag-email sila. Ayokong i-open yung email. Ito talaga yung kaba. Hindi ako mapakali kasi syempre dito talagang sa hirap ng application ngayon, ang dami nilang pinapauwi. Talaga nagre-reduce sila, especially yung mga katulad namin na temporary foreign worker. So nakakakaba. Tapos syempre kasi ako lang yung nagwo-work, yung misis ko pinauwi ko, pati yung anak ko, kasi gusto ko mag-focus muna siya sa anak ko and hoping for the better future sa amin, na maging stable, magkaroon ng magandang status dito to build our future, especially sa aming anak. Malamig pero actually hindi ko nararamdaman yung lamig kasi nga kinakabahan ako. 2 email yung na-receive ko sa email ko. Tatakot akong buksan. Ang nakita ko lang na na-sendan nila sa mailed address ko yung result. Kung yung decision ba is nakali kasi the decision is final. Tapos check ko na lang sa PO box ko, sa address ko na nilagay. I don't know kung magi-stay pa ba ako dito or uwi na. I don't have any other options mga kapobre. Kumbaga sa akin, yung pagpunta ko dito from UAE, talagang sinugal ko na yung lahat ng savings ng family ko, ng asawa ko, pati yung kanyang savings, yan, nagamit namin. Although worth it naman, for 2 years of working here, talagang masasabi ko na better talaga yung country na to in terms of finances, yan, stability, tapos security, especially kapag may family ka na nandito. Yun talaga yung napakaganda dito.
free ang education nila, may allowance yung mga bata till they turned 18. Tapos even yung mga teenagers dito, pwede sila makapag-work, wala silang tax sa babayaran. So talagang napakaganda ng benefits na maging part ka ng Canada. Well, I'm hoping na magkaroon ng magandang result. Yung makikita ko sa PO Box ko is positive result, mga kapobre. Kung ako talagang tatanungin, gusto ko talaga mag-stay dito. Gusto kong ma-PR. Yan. At the same time, maging citizen, yan. Yun yung talaga yung pangarap ko, mga kapobre. Kasi talagang pagpamilyado ko na, yung magiging focus mo is for the welfare ng iyong pamilya. Yung talaga. Kasi yung sinasahod ko dito talagang, kung i-compare ko way back nung nasa UE ako, not to brag, is talagang yung sahod ko ng isang buwan dito, siguro mga 5 months kung kailangan trabaho sa UAE yun, tapos isang day off lang, tapos split shift pa. So papasok ako ng umaga, uwi ako ng tanghali, tapos babalik na naman ng hapon. So, parang wala nang, alam mo yun, yung wala ka nang dadatnan pag uwi mo, wala ka nang, hindi mo maramdaman yung rest day mo, hindi mo maramdaman yung pahinga mo. Ganun yung feelings ko. Dito sa Canada talagang nila, kinukonsider nila yung mo, family mo. Kumbaga yung work-life balance, yun talaga yung isa sa mga sinisecure nila dito kapag nandito ka. Lamig, naninigas na yung buong katawan ko. So kailangan ko maglagay ng balak ba, lagay ko dito kasi nagpo-prose na yung ilong ko. So babalik muna ako sa bahay, tapos maglagay ako ng balaklava, tapos lagay ko rin dunghod ko, tapos samahan niyo ako, punta tayo sa post office. So medyo malapit-lapit naman yan dito, mga nasa 10 minutes lang yan kapag nilakad ko. So tingnan natin kung ano yung magiging judgment nila sa application ko, pati sa mag-ina ko. Hoping na everything will be smooth, maging okay. Well, I trust in the Lord naman. Sabi ko nga, lagi yung pinakawakang verse yung Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. So I did my part, the better I can give, the best I can give. Whatever they need, nag-comply naman kami. So it's up to our Lord God kung i-allow niya na makapag-stay pa ba ako dito, makapag-work pa, and at the same time makakasama ko yung family ko. So yun lang, tingnan muna natin, punta tayo ng post office, mga kapobre. Samahan niyo ako, magpapalit lang ako saglit lang. So ito, mga kapobre, well, I hope malinaw yung audio ko. Wala pa kasi akong mic na wireless, nag-iipunan ko pa. So yan, nagsuot na tayo ng complete gear para safe yung paglakad kasi sobrang lamig talaga. So yan, actually 4 na layers tong suot ko. Tapos nakabalaklava ako, tapos naka-hood, tapos ito winter jacket, tapos may normal jacket, tapos naka-thermal gear din ako, mga kapobre. Grabe yung lamig. Kanina nag-snow pero it lasts for 20 minutes lang, so mabilis lang. Ito tayo na sa shortcut. Ma-approve at makasama ko yung family ko dito para
Pag settle na lahat, makakuha rin ng sasakyan, ma-experience naman kung paano magkaroon ng sasakyan. May lisensya na ako. Last June ko siya nakuha. Ganda ng paligid ko. Ayan. Christmas na dito sa mga kapitbahay ko. Mga Christmas gift na ni Lord. Maging ako yung status ko dito mga kapatid. Sabi ko sa mag-ina ko, sa asawa ko na pag-pray nila na maging okay. Gusto kong bigyan ng magandang picture ang anak ko. Itong bansa na ito yung nakikita kong napakagandang opportunity. Ganda naman ah. Ganda ng paligid ko. Ayan. Iikot ko kayo. 360. Ayan. Oh, may flag pa ng Canada oh. Ganyan ka-proud yung mga nakatira dito. Lamig. Christmas na yung bahay dito, yung mga decor na. Nakakatuwa lang din ang bilis ng response nila. At the same time nakakaba kasi yung iba, yung mga kasabahan din ako nag-apply na ganun din yung date. Alas kasabay ka tapos yung refusal. Yung iba naman matagal pero na-approve. Yung isa kong ka-work, kaya si Boss Ali almost 1 year din siya naghintay pero approve yun sa kanya. Tapos 3 years yung ibinigay sa kanya na work permit. Nandito na yung family niya, kasama na niya. So nag-work ng firstborn niya tsaka yung asawa niya. Ang ganda pa ng work nila. Bawa yung sa akin ganun din. Nakakahingal magsalita mga kapobre kasi malamig talaga. Pakita ko sa inyo yung buong paligid ko. So yun yung paligid ko ngayon. Yan. Lamig. Tayo sa post office. Ayan, puro tuyo na yung mga dahon dito. Taglagas na. Ang ganda dito, kada mapupuno ng snow yung highway, yan linis agad ng mga town officials, yung mga employee ng town, yan nililinis agad nila yan. Kaya safe sa mga may sasakyan. May aso pa. Kahul ng aso na yun ah. Alas 12 na ako na nagising, siguro natulog ako parang magpa 5 na kasi nga alam nyo na, kabado. Tawarin muna natin ito. Highway. Nilinis naman nila. Galing. Yung kabila.
Hindi kaya ng gloves ko yung snow. Kailangan mas makapal siguro yung bilhin ko. Minus 14 pa lang pero ramdam ko yung lamig. Main road dyan. Nag-decorate pa sila sa mga poste Christmas. Ito yung nagustuhan ko sa Canada, parang Pilipinas lang yung vibe. Kasi kung anong sinaselebrate natin sa Pinas, hindi yung sinaselebrate nila dito. Taas ng snow. Diyan nila tinatabi yung snow pag naglilinis sila. Pag nila ng diaper na to. 90 Christmas Day, parang ganun. Grabe. Ganda ng design na yun. Ayan o. Galing na. Kahit malamig kaya nilang gawa ng paraan So nandito na ako sa post office. Update ko na lang kayo mga kapobre kung may laman ba yung PO box ko. Pasok muna ako dito. So yun mga kapobre, galing ko lang ng post office and wala pa yung mail nila. So I don't know kung sa aking email address ba or sa kaninong Gerald ipinadala yung sulat. Kasi yung nilagay kong address, kung nag-apply kami yung address nila. So either sa PO box ko or sa PO box nila ni Ninang Jo. So antay pa ako. Siguro bukas subukan ko ulit balikan kung meron or mag-update naman sa akin sina Ninong no kung meron silang na-receive. So antay lang muna tayo. So another day, another kaba na naman. Huwag muna ako sa bahay kasi kailangan ko pang maglaba, maglinis at ng kwarto ko.
1 week nang hindi nalilinis ulit. Uwi muna tayo. Tapos bukas na rin siguro ko mamimili ng stocks ko para sa bahay, sa pagluluto. Yan, yung bigas ko konti na lang din. Kaya dumidikit yung snow sa mata ko kasi nagbabasa siya. Alas 3 na ng hapon ngayon dito. Medyo padilim na. Ganito kapag winter. Alas 4 sunset na. Kaya madaling dumilim dito. Pero kapag summer naman, kahit alas 10 na, maliwanag pa rin. Ang kulit na. Nakakasalubong ko rin pala yung amo ko, si Sir Brian. So in-inform ko siya na may update na sa application ko ng work permit. So I will keep him updated na lang, kasi kung positive na may result, so kailangan kong ibigay yung panibagong work permit syempre sa payroll. Tapos kailangan nila yung updated one. Lamig. Wala masyadong sasakyan dito ngayon, oh. Tapos yung kaibigan ko pa yun, oh. May binigay pala sa akin yun, papakita ko sa inyo kasi lagi ko rin siya tinutulungan. So natuwa siya, may business siya dito. So sabi niya ibibigay siya sa akin ng gift. Tapos pinagsend ako ng picture ng mag-ina ko, yung family ko. So yun, sinend ko and ang ganda ng result. Natuwa naman ako. Early Christmas gift niya sa akin. So keep ko siya sa bahay, baka i-frame ko pa. Ang ganda eh. May business siya, nag-i-engrave siya. Yung mga woodworks, mostly woodworks. Lalagay siya ng design, mga ganon. Lamig. Paligid ko ngayon, mga kapobre. Marami pa rin sasakyang dumadaan. Ayan, tawid tayo. Ayan, dito na ako sa bahay. Snow dito, diba? Ganyan kataas. 6 months na ganito, pero masaya. Ayan lang, pwede ka nang gumawa ng bahay. Ayan, pwede ka nang maging eskimo dito. Yung mga kapitbahay ko. Ayan. Ayun yung nilinis si Kuya. Grabe yung taas, no? Yun, no? Taas. So nandito na lang muna. Update ko na lang kayo bukas kung may ma-receive tayong mail from the IRCC. So maglalaba muna ako, magluluto at kakain. Oh grabe, oh. Napuno na ng snow yung pilik mata ko. Malamig talaga. So hanggang dito na lang muna, mga kapobre. Update ko na lang kayo. Thank you nga pala for always watching my vlog. And medyo marami na tayo. And thank you for always supporting my channel.
So update ko na lang ulit kayo. Pasok muna ako sa bahay mga kapobre. God bless you all. Thank you.